Magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw po na ito ay isa na namang kwento ng pakikipagsapalaran at kababalaghan ang aking ihahatid sa inyo. Ito ay kwento ng maglolang Dolores at Rocco. May tinakasan mula sa nakaraan si Lola Dolores, subalit dumating ang sandali na ginulo ang pamumuhay nila ng kanyang apo dahil sa mga aswang na nagpapakita at gusto silang pinsalain. Kaya lamang hindi kayang harapin yun ni Lola Dolores, lalo na't ang kanyang kakayahan ay pilit niya nang iwinaksi upang magbago at manumbalik sa paggawa ng mabuti. Kaya lamang ayaw silang tigilan ng mga pangyayaring nagiging bangungot sa maglola. Hanggang ang problema na yun ni Lola Dolores ay magkaroon ng kasagutan dahil sa isang diwende na nagbigay sa kanya ng pambihirang bagay na magiging malaking bahagi ng kanilang pakikipagsapalaran. Paano nga kaya magagawang harapin ng maglola ang mga kampo ng dilim na nanggugulo sa kanila? Ano ang isang lihim na madidiskubre ng bata upang makaligtas sa tiyak na kapahamakan? Malalaman po natin ang kasagutan sa kabuuan ng ating tampok na kwento. Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak, para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Maagang bumangon ng madaling araw na yon si Lola Dolores. Marami siyang dapat gawin. Pagtingin niya sa kanyang apong si Rocco ay natutulog pa rin ito habang nakabalot ng kanyang kumot. Pambihira! Sarap na sarap pa rin sa kanyang pagkakatulog ang Jasky na ito. Parang walang planong gumising ang lintik para tulungan ako sa pagluluto ng puto na ilalako namin mamaya. Gisingin ko na nga lang para may katulog ako. Nilapitan ni Lola Dolores ang bata. Tinapik niya ito, mahina hanggang papalakas. Subalit walang reaksyon si Rocco. Naghihilik pa rin. Sarap na sarap sa pagkakahimbing. Bihira talaga. Tulog mantika ang Jasky batang ito. Ayaw pa rin magising. Rocco! Rocco, apo, ano ba? Abay, bumangon ka na dyan. Tulungan mo ako sa pagluluto ng puto para may mailako tayo mamaya. Tsaka hintayin tayo ng mga suki natin. Patuloy sa paghilik ang bata. Lalo pang lumakas na tila enjoy na enjoy sa kanyang panaginip. Mukhang wala talagang planong gumising ang batang ito. Teka, paano ko ba siya magigising? Alam ko na. Tignan ko lang kung di pa siya magising sa gagawin ko. Nagtungo sa kusina si Lola Dolores at may kinuha siya roon. Yun ang gagamitin niya para gisingin ang apong natutulog. Saka bumalik ito sa higaan ni Rocco. Pumwesto siya sa gawing ulunan ng bata upang marinig ng apo ang lilikhain niyang ingay. Pinatunog ng matandang babae ang kanyang hawak na plato at kutsara sa may ulunan mismo ng apong natutulog. Pinaulit-ulit niya yon ng kung ilang beses hanggat hindi nagigising ang apo. Nilakasan pa niya ang nililikhang ingay. Biglang nag-inat si Rocco, sabay bangon na nanlalaki pa ang mga mata. Yon! Kainan na! Kainan na! Lola, ano pong almusal natin? Ayon! Tunog lang pala ng plato at kutsara ang panggising sa iyong lintik na bata ka. Lola, kakain na po tayo, di ba? Hindi pa, kasi wala pa tayo kakainin.
Lola naman eh. Akala ko pa naman po may pagkain na tayo. Kasi ginising mo na ako. Jaske bata ito. Gigising ka lang pala para kumain, ganon. Opo, kasi nagugutom na po ako eh. Kailangan mo nang magtrabaho bago kumain. Saka iluluto ko pa lang yung puto na magiging pagkain natin at ititinda natin. Napasimangot at kumunot ang noo ni Rocco. Agad namang napansin yun ng kanyang lola. O bakit? Nagrereklamo ka ba? Ayaw mo akong tulungan magluto ng puto? Hindi po, Lola. E di sige, kung ayaw mo akong tulungan, huwag ka rin maghahanap ng pagkain ha. Dahil kapag di tayo nagtinda ng puto, wala tayong pambili ng pagkain. Kaya tubig lang ang magiging almusal, tanghalian at hapunan mo. Ano? Sige nga, kaya mo ba yon? Hindi po. Eh di, ihi na lang ako ng ihi nun kung walang pagkain. Lilinis naman ang bituka mo kasi nga, tubig lang ang laman ng sikmura mo. Ayoko po nun. Manghihina po ako nun eh. O ano, babangon ka na ba riyan? Tatayo ka na para tulungan ako magluto ng puto. Opo, Lola. Tutulungan ko na po kayo. Tumayo si Rocco at kasama na si Lola Dolores na nagtungo sa kusina. Nagpapaapoy na sa kanilang abuhan ang bata. Inayos naman ng matandang babae ang giniling na bigas na timplado na para gawing puto. Nang makagawa na ng apoy si Rocco, ay isinalang na niya ang steamer na may lamang tubig para gamitin sa pagluluto. Sige na, kunin mo na yung mga takalan natin para malagyan na natin ang giniling na bigas at nang maisalang na kagad natin. Kailangan bago sumikat ang araw, ay matapos na natin itong pagluluto ng puto. Huwag po kayong mag-alala, Lola Dolores. Yakang-yakan nating tapusin yan. Saka, dalawa naman ang steamer natin eh. Aapuyan ko na rin yung isang lutuan para dalawa na yung pagsasabayin natin. Mabuti pa, para hindi tayo gahulin sa oras. Kayo po kasi, natataranta po kayo kagad eh. Eh kasi naman kanina pa kitang ginigising na bata ka. Kaya lang tulog mantika ka. Hindi ka magising-gising. Eh kasi nga po, Lola, ang sarap nga po ng panaginip ko kanina. Masarap ang panaginip ba? Bakit ba? Ano ba yun napapanaginipan mo? Sige nga. Nagmumukbang daw po ako ng masasarap na pagkain sa panaginip ko. Merong fried chicken, spaghetti, tapos may lechong baboy, tapos meron ding cake tsaka ice cream, tapos meron pa pong pansit, tapos meron pong mga lechong kawali sa ibabaw. Oh, ang sarap! Saka meron din pong maraming prutas na paborito ko. Nako, nakakaumay naman pala ang panaginip mo na yan. Ano po bang nakakaumay dun? Ang sarap nga po eh. Kaya lang, bigla ako nalungkot kasi nung lalantakan ko na, nung mumukbangin ko na, bigla na lang may tumunog na kampana. Tapos 2 oras para kumain. Yung pala, kayo ang may kagagawan nun. Pinatunog nyo sa tenga ko ang pinggan tsaka kutsara. Kayo talaga, Lola oh. Eh kasi nga, para magising ka. Nagising nga ako. Kaya lang, hindi naman ako nakakain. Kaya gutom na gutom ako pagising ko eh. Kaya nga, tatapusin na natin ang pagluluto nitong puto para mamaya pwede ka na rin kumain. Puto na naman po ang almusal ko. O bakit nagrereklamo ka na ba? Kung gusto mo, huwag ka na lang kumain. Madali lang naman yon. Joke lang po pala, Lola. Siyempre, kakain pa rin po ako ng putong luto nyo. Ang sarap kaya ng puto nyo, Lola. Pati nga, hininga at utot ko, amoy puto na eh. Puro ka talaga kalokohan. Sige na. Isalang mo na yung nasa takalan para maluto na yan. Sumunod na si Rocco sa kanyang Lola Dolores. Tinapos nila ang pagluluto ng puto hanggang bago pa sumikat ang araw. Nang matapos sila, ay naghanda naman ang dalawa upang ilako ang kakanin na kanilang niluto. Sakto lang ang tapos nila. Nag-uumpisa pa lang sa pagsikat ang araw, kaya madadalhan nila ang kanilang mga suki. Inilagay na ni Lola Dolores sa bilao at basket na kanilang gagamitin sa paglalako ang nilutong puto
nang makarinig sila ng bagay na bumagsak sa likod ng kanilang bahay. Malapit yun sa kanilang kusina. Hala Lola, ano yun? Parang may bumagsak galing sa itaas ah. Baka isa sa mga alaga dating manok, Apo. Malabang, meron na namang may sakit at bumagsak mula sa pagkakadapo sa puno. Doon, sa likod ng bahay. Lola, katayin na lang po natin. Sayang kung mamamatay lang eh. Hindi magandang katayin ang manok na may sakit. Mamaya niyan tayo naman ang magkasakit. Sandali lang po Lola. Titignan ko lang po kung ano po ba yung bumagsak sa likod ng bahay natin. O siya, sige, buti pa nga. At ako na tatapos nito mga puto na inilalagay ko dito sa bilao. Lumabas ng bahay ang bata at dumaan ito sa pinto na nasa kanilang kusina. Agad siyang tumingin sa puno na dinadapuan ng kanilang mga alagang manok. Subalit wala naman siyang nakitang bumagsak na manok. Kaya naman, iginala ni Rocco ang kanyang paningin sa buong paligid. Ngunit wala pa rin siyang nakita. At dahil wala ngang nakita na kahit na ano ang bata, kaya nagpasya na siyang bumalik sa loob ng kanilang bahay. Pero ganun na lamang ang kanyang pagkagulat nang biglang humarang sa daraanan niya, papasok ang isang puting pusa. Subalit namumula ang katawan dahil basa ng dugo ang katawan ng hayop. Hala, ano nangyari sa'yo Muning? Bakit puro dugo ang katawan mo? Dadamputin sana ni Rocco ang pusa nang bigla itong tumakbo papalayo. Kasunod nun ay ang pagaspas ng kung anong nilalang sa itaas ng kubo sa gawing bubungan. Nakita niya roon ang isang tila malaking ibon na biglang lumipad papalayo. Hindi na nagawa pang tignan yun ni Rocco, kundi natakot siya at kumaripas ng takbo papasok ng bahay. Takang-taka naman ang kanyang lola Dolores. Oh, Rocco, bakit? Ano ba nangyari sa'yo? Lola, may malaking ibon. Nakita ko po siya. Doon po sa may bubong ng bahay natin. Jaske ka, bata ka. Ibon lang kinakatakutan mo. Hindi lang po siya basta ibon. Kasi po, sobrang laki po niya. Tapos nakakatakot po ang itsura niya. Hindi po siya pangkaraniwang ibon, Lola. Kung hindi yon pangkaraniwang ibon, anong klaseng ibon yon? Hindi ko po alam, Lola. Parang ibon na para ding pong tao. Basta hindi ko po maintindihan eh. Ano ka ba? Ibon na para ding tao? Opo. Ewan ko, pero parang ganun po ang itsura. Saka nakakatakot po talaga. Ito nga po, tingnan nyo. Tumitindig po mga balahibo ko. Nako, baka namamalikmata ka lang kaya kung ano-ano ang nakikita mo. Hindi po, Lola. Basta parang taong ibon po na nakakatakot. Hay nako, tulungan mo na lang ako. Alisin mo na sa isip mo yan. Baka namalikmata ka lang. Tara na, at kailangan na nating mailako itong niluto nating puto. Ayoko po. Natatakot po ako eh. Huwag po muna tayo maglako ng puto. Baka mamaya bigla tayong atakihin ng nilalang na nakita ko kanina eh. Baka nandyan pa po siya eh. Naduduwag ka. Paano po kung may gawin siyang masama sa atin? Ikaw talaga. Kung ano-anong iniisip mo. Sige na, tulungan mo na akong bitbitin itong paninda. Ikaw na ang magbitbit nitong basket. At nang mailako na natin ito. At nang hindi tayo tanghaliin. Tara na. Pero Lola, sabi ko nga po sa inyo eh. May nakita po akong parang taong ibon na nakakatakot dun sa labas eh. Walang mangyayari sa atin kung papairalin mo yung kaduwagan mo, Rocco. Tara na. At mas kailangan natin ng kumita kesa ang matakot. Saka mas nakakatakot ang magutom. Ikaw rin. Wala tayong pambili ng pagkain. Gusto mo bang pumayat? Sige na nga po. Bahala na nga si Batman. Saka Apo, kasama mo naman ako. Sa tingin mo ba'y pababayaan kita? Siyempre hindi. Ako bahala sa'yo. Kapag nagpakita yung nilalang na sinasabi mo, di bigyan natin ng puto. Baka nagugutom lang yon at gustong makatikim ng niluto nating kakanin. Si Lola talaga oh.
Nagawa pang magbiro eh. Apo, inaalis ko lamang ang takot na nararamdaman mo. Kaya buhatin mo yung basket at nang makaalis na tayo. Bagamat may takot at pag-aalala si Rocco, ay wala siyang nagawa, kundi ang sundin ang kanyang lola Dolores. Binuhat na niya ang basket at sumunod na sa kanyang lola na nauna ng lumabas ng bahay. Ibinilin ng kanyang lola na isara ang pinto pagkalabas na ginawa naman ng bata. Kung akala ni Rocco ay baliwala lang sa kanyang lola ang sinabi niya tungkol sa nilalang na nakita niyang lumipad sa bubong ng bahay, ay nagkakamali ng iniisip ang bata. Dahil habang naglalakad sila at naglalako ng puto, ay hindi yun maalis sa isipan ng matandang babae. Kanya ring ipinagtataka kung anong klase ng nilalang ang nakitang yun ng kanyang apo. Alam niyang hindi yun isang ibon. Isang bagay lamang ang pumasok sa isipan ni Lola Dolores. Maaaring isang aswang ang nakita ng kanyang apo. Kung bakit may naligaw na aswang sa kanilang lugar, yun ang kailangang alam niya. Maaaring may kinalaman yun sa kanyang nakaraan. Dahil may suki na sina Lola Dolores nang inilalako niyang puto, kaya hindi sila nahirapang ipaubos yun, kundi dumadaan na lamang sila sa mga taong regular na bumibili sa kanila. Kaya bago pa sumapit ang 8:00 ng umaga, ay ubos na ang tinda ng maglola. Bago umuwi ang dalawa, ay dumaan sila sa tindahan para bumili ng bigas, nagigilingin at gagawin uling puto kinabukasan. Kasama na rin ang ibang sangkap, maging ang kanilang magiging ulam sa tanghalian at hapunan. Dahil napaubos nila ang tindang puto, kaya bumili ng kalahating kilong manok si Lola Dolores. Patitikimin naman niya ng karning manok ang apo para hindi ito nagrereklamo, dahil kung hindi sardinas ay noodles lamang ang ulam nito. Ngayon ay makakatikim naman si Rocco ng masarap-sarap na ulam. Nang hapon ding yon ay nasa labas ng bahay ang maglola na ibabad na ni Lola Dolores ang bigas na mamaya ay gigilingin niya para sa gagawing puto kinabukasan. Nakaupo ang matandang babae sa isang upuan sa likod ng bahay nang kalabitin siya ng kanyang apo na si Rocco. Oh, apo, ano yon? May sasabihin ka ba? Anong problema? La, andito po ako kaninang umaga tapos nakita ko nga po yung sinasabi ko sa inyo na taong parang ibon. Diyan po, sa ibabaw po ng bubong ng bahay natin. Hayang ka na naman eh. Lola, totoo po kasi yun eh. Hindi po joke yun. Talaga pong nakita ko talaga siya. Kitang-kita po ng dalawang mga mata ko. Sabi ko nga sa'yo, apo, kalimutan mo na yon. Baka nagkamali ka lamang ng tingin. La, malinaw po ang mga mata ko. Apo, huwag mo nang isipin yon. Kung anong malaking ibon lang ang naligaw dito at yun ang nakita mo. Suya talaga tong si Lolo. Ayaw maniwala sa akin eh. Sinasadya ni Lola Dolores na hindi sumang-ayon sa sinasabi ng apo dahil ayaw niya ring maging matatakotin ito. Mas maigi na maniwala si Rocco na namalikmata lang siya. Ngunit sa isipan ng matandang babae ay sigurado siya kung ano ang nakitang yon ng kanyang apo. Ayaw niya lang sabihin yon para hindi na rin magulo pa ang isipan ng bata. Kaya lang, walang katiyakan kung hanggang saan niya mapapaniwala ang apo na baliwala lang ang nakita nito. Nasa labas ng kanilang bahay ang maglola nang mula sa kabilang dako ng kanilang bahay. Doon sa gawing harapan ay may tumawag kay Lola Dolores. Lola, Lola, may tumatawag po sa inyo. Sino kaya yon? Istorbo naman sa pamamahinga ko. Baka po importante o kaya po baka po mag-o-order ng puto.
Aba, oo nga no. Sayang din yon. Hindi na tayo maglalako bukas kung tama ang hula mo na gustong umorder yung tumatawag na yan. Teka nga, at pupuntahan ko lang saglit. Subalit bago paganap na nakatayo sa kanyang pagkakaupo si Lola Dolores, ay nakarinig siya ng tugtog ng gitara. Teka Lola, mukhang hindi yata o-order ng puto yun eh. Mukhang mamamalimos. Mamamalimos? Aba, sa dami ng hihinga ng limos ay dito pa sa bahay natin. Baka po barya lang naman ang kailangan, Lola eh. Saka di po ba, malapit na rin po ang piyesta dito sa atin. Minsan, may mga dumadayo rito para mamalimos eh. Hala, sige. Buti pa ikaw na lamang ang pumunta, Rocco. Sabihin mo patawad dahil wala pa tayong pera sa ngayon. Subalit bago papuntahan ng bata ang tumutugtog ng gitara, ay nagsimula na itong umawit ng pangharana. Nanlaki ang mga mata at napakunot pa ang noo ni Lola Dolores nang marinig ang liriko ng awit na kinakanta ng lalaki dahil isang lumang awitin ito na pangharana. Lola Dolores, mukhang nangaharana katulad ng turo sa amin sa school. Saka, napapanood ko po sa mga pelikula yung ganyan eh. Yung lalaki po na umaawit para sa babae. Di ba, harana po ang tawag doon? Oo, tama ka, Rocco. Harana nga yun. Ibig sabihin, nangaharana po sa inyo, Lola. Sino kaya yung siraulong yun na walang magawa sa buhay? Nakursunodahan pa akong inisin. Sandali po, Lola, at sisilipin ko lang po. Agad na gumilid ang bata sa kanilang bahay upang tignan ang lalaking nanghaharana sa harap ng bahay nila. Napangiti at umaliwalas ang muka ni Rocco nang makilala ang lalaking umaawit na may kasamang pagtugtog pa ng gitara. Agad siyang bumalik sa kanyang lola. Oh, ano apo? Sino yung walang magawa na yon? Lola, si Lolo Bartolo po. Siraulo talaga, Bartolo na yan. Ano bang katarantaduan na pumasok sa utak ng matandang yon? Lola naman, baka gusto po manligaw lang sa inyo. Ligawan niya ang mukha niya. Amoy lupa na. Nakuha pang mangharana. Oh, ba't tumayo po kayo, Lola? Saan po kayo pupunta? Haharapin ko damuhong Bartolo na yan. Istorbo! Nakakunot ang noo at may kasungitan na nilapitan ni Lola Dolores si Lolo Bartolo na patuloy sa pagkanta at pagtugtog ng gitara. Hoy, Bartolo! Tumigil ka na nga sa ginagawa mo. Tama na yung pagkanta mo at pagtugtog mo ng gitara. Tila wala namang narinig si Lolo Bartolo, kundi pinag-igi pa ang pagkanta at pagtugtog niya. Kaya naman, lalong nairita ang matandang babae. Tinaasan niya na at nilakasan ang boses. Saka palang huminto sa kanyang ginagawa si Lolo Bartolo. Ikaw talaga, Dolores. Ang init-init palagi ng ulo mo. Bakit ba? May dalaw ka ba at sobrang init ng ulo mo? Parang gusto mong manakit eh. Oo, tama ka. Gustong-gusto na kitang saktang buwisit ka. Istorbo ka. Ano bang kasalanan ko sa'yo at galit na galit ka? Pinag-igi ko naman ang pagkanta at paggitara. Bakit? Hindi mo ba nagustuhan? Hindi. Kundi sumakit ang tenga ko. Naiingayan ako. Ay nako, baka sabi mo lang yan. Pero ang totoo, kinikilig ka sa pangangarana ko sa'yo. O diba, umaming ka. Hoy, Bartolo. Hindi na uso sa akin yung kilig-kilig na yan. Hindi na ako kinikilig sa ganyan. Kundi sa pag-ihi na lamang ako kinikilig. Hindi ako naniniwala. Tsaka, alam kong may asim ka pa, Dolores. Kaya nga nandito ako ngayon. Kung ano man yung kalokohang naiisip mo, tumigil ka ng matanda ka dahil nagsasayang ka lang ng oras mo. Wala akong panahon sa mga ganyan-ganyan. Istorbo! Dolores, huwag ka namang ganyan. Ayaw mo ba't sumaya uli? Ayos na ang buhay ko, lintik ka. Kaya umalis ka na at huwag ka nang babalik dito para istorbohin ako. Buwiset!
Basta, kahit ano pan sabihin mo, Dolores, uulitin ko tong ginagawa kong pangarana sa'yo at walang makakapigil sa akin. Sige, subukan mong ulitin at may paglalagyan ka sa akin. Bakit? Saan mo ko ilalagay? Diyan ba sa puso mo? Ay, papapasukin mo ko dyan sa dibdib mo, ganun ba? Tumigil ka, bastos. Namumuro ka na sa akin. Basta, sabi ko nga sa'yo, uulitin ko itong pangarana ko hanggang sa tanggapin mo na ang pag-ibig ko. Eh di manigas ka at bahala ka sa buhay mo, buwiset. Tinalikuran na ni Lola Dolores si Lolo Bartolo at pumasok na ito sa bahay. Samantala, naiwan naman sa labas si Rocco na malaki ang pagkakangiti sa matandang lalaki. Ayos na ayos kayo, Lolo Bartolo. Talaga, Rocco? Okay lang sa'yo. Naharanahin ko ang lolo mo. Opo, ang galing nyo nga po, Lolo Bartolo eh. Ang ganda-ganda po ng boses nyo. Muntik na nga akong antukin sa lamig ng boses nyo eh. Kaya lang, ayaw naman ng lola mo eh. Galit siya sa akin. Umiinit ang ulo niya. Naku lo, wag po kayong maniwala doon. Pautot lang ni Lola yun, kunwari lang yun. Talaga? Opo, naggagalit-galitan lang yun si Lola. Saka wag po kayong mag-alala. Akong bahala sa inyo. Sagot ko kayo. Ilalakad mo ko sa lola mo, ganun ba? Oo naman. Pero ang lagay be, ganun-ganun na lang. Bakit? Ano bang gusto mo? Kahit na ano po. Kahit hopyang baboy lang, ayos na po sa akin yun. O sige. Bukas na bukas, dadalang kita. Pero, ilakad mo ko sa lola mo, ha? Opo, akong bahala. Sigurado yun. Okidoki-dok yun. Akong bahala. Sige po, papasok na po ako sa loob. Parang tinatawag na po ako ni Lola Dolores eh. Saka umuwi na rin po kay Lolo Bartolo. Baka mamaya biglang dumating yung aswang na nakita ko. Ano ka mo? May aswang ka nakita? Ewan ko lang po basta may nakita po ako eh. Taong ibon po na parang aswang. Aba, baka nga aswang yon. Di ibig sabihin, kailangan yon tulong ko. Ano po? Kayo po ang harap sa aswang kapag nagpakita siya, ganun po ba? Oo naman. Para sa Lola Dolores mo, handa akong harapin ang kahit na anong aswang. Biglang nagulat si Rocco sa pagsigaw ng kanyang Lola Dolores. Naku po, sige na po Lolo Bartolo. Tinatawag na po ako ng aswang ni Lola Dolores ko pala. Papasok na po ako sa bahay. Pero yung sabi nyo yung pinangako yung hopyang baboy hihintayin ko po yung bukas Pumasok na sa loob ng bahay si Rocco. Masama ang tingin sa kanya ng kanyang Lola Dolores. Ikaw na bata ka. Ba't ang tagal-tagal mo pumasok? Ano pag ginawa mo sa labas? Nag-usap lang po kami ni Lolo Bartolo. Ano na ba pinag-usapan nyo? Wala po, kung ano-ano lang po. Kabata-bata mo marunong ka na makipagkismisan. Lola, nag-usap lang naman po kami. Pero Lola, may tanong po ako sa inyo. Ano naman yon? Ba't naman kayo nagalit kay Lolo Bartolo? Mabait naman po siya. Nakita mo yung ginawa niya, di ba? Nanliligaw ang hinayupak. Pwede naman po kayong ligawan, di ba? Kasi wala naman po kayong asawa. Saka, pwede ko po maging totoong lolo si Lolo Bartolo pa nagkataon. Lokong bata ka. Kung ano-ano sinasabi mo. Saka sabi po niya, handa niya po kayong protektahan. Saan daw niya ako poprotektahan, Ber? Sa aswang. Sabi ko po kasi, may naligaw po na aswang dito sa atin, nakita ko. Ikaw talaga na bata ka. Ang tabil mo talaga. Saka sabi ko nga sa'yo, wala lang yun nakita mo. Namalikmata ka lang. Pero Lola, totoo po talaga yun. Kaya nga kung hindi po yung taong ibon, tsak po ko na aswang yun eh. Kaya lang, bakit kaya may gumagalang aswang dito sa lugar natin, no? Ano po kaya ang plano niyang gawin? Buong akala ni Lola Dolores ay napaniwala na niya si Rocco na baliwala lang ang nakita nito nung nakaraang araw. Kaya lamang tumatak na pala sa isip ng bata na isang aswang ang nakita niya.
Ito na lamang ang nasabi ni Lola Dolores sa kanyang isipan. Ang pagsulpot ng aswang na yon na nakita ng apo ko ay hindi nagkataon lamang. Natitiyak ko yon. May mahigpit na dahilan ang pagdating ng aswang. Napabuntong hininga si Lola Dolores dahil alam niya sa sarili niya na may rason ang pagkakaroon ng aswang sa kanilang baryo at pagpaparamdam ito sa kanilang maglola. Samantala, kinabukasan, sa bahay ni Lolo Bartolo ay abala siya sa pagtutulis ng kawayan. Gagawa siya ng ilang sandatang kawayan para sa nasabing aswang. Nais ipakita at panindigan ni Lolo Bartolo ang naging pangako niya kay Rocco na siya ang bahala sa kanilang maglola. Handa niyang protektahan ng mga ito laban sa gumagalang aswang sa baryo nila. Kaya naman, nang sumapit ang gabi, ay dumating si Lolo Bartolo sa may bahay ni na Lola Dolores na dala ang sulo at ilang kawayang buo na may tulis. Nagtataka naman ang matandang babae nang makita ang pagdating ni Lolo Bartolo. O ano? Ano kailangan mo dito, Bartolo? Ay dala ka pansulo. Manununog ka ba ng bahay, ha? Dolores, tanglaw ko ito para makita ko ang aswang na yon. Ano ka mo? Anong aswang? Nabanggit sa akin ni Rocco, kaya nandito ko para bantayan kayong dalawa. Pati ikaw ay nagpapaniwala kay Rocco. Bata yon. Dolores, bata nga si Rocco, pero alam kong hindi siya nagsisinungaling. Saka nakikita mo siguro may dala akong matutulis na kawayan. Saka ito, may kwintas rin akong bawang. Ay siya nga pala, ibibigay ko sa itong isang kwintas na bawang para maging proteksyon mo. Mukha ka nang nababaliw, Bartolo. Alam mo ba yon? Sandali nga lang, Dolores. Kailan ba naging kabaliwan yung hangarin ko ang kaligtasan ng kapwa ko, lalo na ng taong mahal ko? Hoy, Bartolo. Huwag ka nang magpakaromantiko dahil hindi bagay sa'yo. O ayan ka na naman, umiinit na naman ang ulo mo. Bakit ba? Wala ka na ron. Bakit kasi para kang asong umaangil kagad? Pwede namang kumalma ka lang. Makulit ka kasi masyado Nakakagigil ka. Sabi ko nga, nandito ko para walang masamang mangyari sa inyo ni Rocco. Yun lang naman. Ayos lang kami, Bartolo. Saka ayokong magkaroon ng utang na loob kung kanino. Kaya sige na, umuwi ka na. Nang aabala ka lang Nasa pagtatalo ang dalawang matanda nang makarinig sila ng pagaspas ng mga pakpak ilang metro mula sa kinaroroonan nila. Halos sabay pang napatingala ang mga ito. Ano yon? Parang may malaking ibon na lumipad. Naku po, wag naman sana. Hindi kaya yun yung aswang na sinasabi ni Rocco? Huwag kang mag-alala, Dolores. Akong bahala sa'yo. Hindi ko aatrasan ang aswang na yan. Patay kung patay. Matira sa amin ng matibay. Mag-iingat ka, Bartolo. Teka, sandali lang. Tama ba narinig ko? Sinabi mong mag-ingat ako. Ibig ba sabihin nagmamalasakit ka rin sa akin at ayaw mo mapahamak ako, ganun ba? Siyempre naman, kalugar kita. Kaya ayokong may mangyari sa'yo. Pero bakit? Kailangan ko pa bang sagutin yan? Pagbihira naman. Abay oo, sagutin mo. Kasi wala akong pampagamot sa'yo kapag may nangyaring masama sa'yo. O kaya wala akong magagastos para ipalibing ka. Aray naman, ba't ganun kagad ang iniisip mo? Patay kagad. Patuloy sa pagtatalo ang dalawang matanda na nasa labas ng bahay nang marinig nila ang sigaw ni Rocco na nasa loob ng bahay. Ako po, ang apo ko. Ano nangyari doon? Baka may kumuha sa kanya. Patakbong pumasok ng bahay si Lola Dolores at nakasunod naman si Lolo Bartolo na nag-aalala rin sa malakas na sigaw ni Rocco. Nang pumasok sila ng bahay
ay kitang-kita nila na hinahatak ng aswang ang bata. Subalit hirap na hilahin si Rocco dahil nakahawak ito sa isang kahoy sa loob ng bahay. Hayop kang aswang ka! Bitiwan mo ang bata! Maawa ka sa apo ko. Pakawalan mo siya. Ngunit tila walang naririnig ang aswang at nakikipagmatigasan. Pilit na hinihila si Rocco. Lola Dolores! Lola Bartolo, tulungan niyo ako! Tulungan niyo po ako! Papatayin ako ng aswang na to! Iniumang ni Lolo Bartolo ang kawayang buho na may tulis. Subalit sumigaw si Lola Dolores. Huwag mong gagamitin yan, Bartolo. Baka tamaan ng matulis na kawayan ng apo ko. Ibinaba ni Lolo Bartolo ang may tulis na kawayan at agad na tinanggal sa leeg ang suot niyang kwintas na bawang. Saka bumuelo ito upang ihagis sa aswang na humihila kay Rocco. Humanda ka! Hetong sayong aswang ka! Sakto ang pagkakahagis ng kwintas na bawang sa ulo ng aswang. Kaya lamang, dahil malaki ang ulo ng aswang, hindi yun pumasok sa ulo nito, kundi sumabit lang sa malaki at patulis na tenga. Biglang lumikha ang usok ang bawang na kwintas nang mapadikit sa tenga ng aswang. Hindi naman yun magawang hawakan ng halimaw dahil napapaso siya. Kaya walang tigil sa pagsigaw at tila nagngangalit. Dahil sa mainit na pakiramdam at pagkataranta ay nabitiwan ng aswang si Rocco. Kaya nang makawala ang bata ay mabilis na tumakbo yun papalapit sa kanyang Lola Dolores. Umiiyak sa takot ang bata. Lola! Lola, gusto po ako kunin ng aswang! Papatayin niyo po ako! Hindi na apo, ligtas ka na. Huwag ka nang umiyak, tahan na. Di ba sabi mo matapang ka? Kaya tama na ang pag-iyak. Akala ko po kasi makukuha na po ako ng aswang eh. Samantala, dahil sa nagiinit na pakiramdam ng aswang na patuloy sa pag-usok dahil sa kwintas na bawang, ay patuloy ito sa pagwawala. Nakita ni Lolo Bartolo ang pagkataranta ng aswang, kaya agad niyang hinagilap ang matulis na kawayang kanina lamang ay kanyang binitiwan. Nagmamadaling dinampot yun. Mabilis na pag-asinta ang ginawa nito at buong lakas na inihagis papunta sa katawan ng aswang. Bago pa nakaiwas ang aswang, ay bumaon na sa katawan nito ang mahabang kawayan. Todas ka ngayong aswang ka! Wala ka nang kawala! Patay ka na ngayon! Lalong nagwala ang halimaw dahil sa pagkakatuhog ng kanyang katawan. Pilit niyang inaalis ang kawayan sa kanyang katawan. Kaya lamang, hindi niya yun kaya. Nanghihina na rin ito dahil ang bawang ay di na matanggal at dumikit na sa katawan ng halimaw. Saglit pa ay unti-unting naagnas ang halimaw at mula sa naaagnas na katawan nito ay biglang may lumitaw na maliit na itim na ibon at mabilis itong lumipad papalayo. Lola Dolores, ano po yun? May maliit na ibon na lumabas mula sa naaagnas na katawan ng aswang. Ang munting ibon na yon ay nagtataglay ng itim na espiritu ng aswang. Umalis na siya sa naaagnas na katawan. Saan po pupunta ang maliit na ibon na yun? Hahanap siya ng bagong katawan na mapapasukan. Tapos, magiging aswang din po siya, ganun po ba? Tama ka, apo. Isa sa paraan yon ng aswang upang magpatuloy ang kanilang lahi. Papasa-pasa at palipat-lipat sa iba't ibang katawan ng maliit na ibong itim na siyang itim na espiritu ng mga aswang. Samantala, lumapit na si Lolo Bartolo sa maglola at ipinakita ang kanyang pag-aalala. Kumusta na kayo ni Rocco Dolores? Okay lang kami, Bartolo. Lolo Bartolo, maraming salamat po sa inyo ah. Sabi ko naman sa iyo, di ba Rocco? Ako ang bahala sa inyo ng lola mo. Hindi ko kayo pababayaan. Kaya nga po kahit delikadong harapin ng aswang,
Hindi po kayo natakot. Para sa kaligtasan nyo ng Lola Dolores mo, ay gagawin ko ang lahat kahit buhay ko pa ang maging kapalit. Nako po, haya na naman. Dumali na naman ito si Bartolo. Ano yan? Hugot ba ang tawag dyan? Kahit na ano pang tawag dyan, Dolores, bahala ka na mag-isip. Basta, totoo ang lahat ng sinasabi ko sa'yo. Pero salamat na rin sa'yo, Bartolo. Alam kong hindi madali ang ginawa mo na yon. Grabe, ang tapang po pala ni Lolo Bartolo, no? Lola Dolores? Hayaan mo, Bartolo. Siguro darating din ang araw na magagantihan ko itong ginagawa mong pagliligtas sa amin ng apo ko. Dolores, sapat na sa akin na tanggapin mo ang pag-ibig ko sa'yo. Naisingit mo na naman yan. Maraming aswang pa ang pwedeng dumating. Kaya alam kong kailangan mo pa rin ang tulong ko. Teka, paano mo nalaman na may iba pang aswang na darating? Magsabi ka nga, Bartolo. Baka mamaya kalahi mo pala sila at nagkukunwari ka lang, hane? Dolores naman, ano ba sinasabi mo, pambihira ka? Saka kung kalahi ko sila, hindi ko sila papatayin. Malay ko ba kung pakananyo lang yon para din langin kami ng apo ko? Ano ka ba naman, Dolores? Hindi nila ako kauri. Gaya mo ay pangkaraniwang tao rin ako. Pero, hindi tayo tao. Ang gulo mo rin kausap, Bartolo. Ano ba sinasabi mong hindi tayo tao? Kung hindi tayo tao, ano tayo? Hindi tayo tao, Dolores. Dahil, bagay tayo. Boom! Ang tindi mo talaga, Lolo Bartolo. Lodi na talaga kita. Ang husay ng pagkakabanat mo na yun, ah. Ay, nako. Kaya tayo pinupunta ng aswang dahil sa kakordehan mo, Bartolo. Manong umuwi ka na nga. Salamat na lang uli sa pagliligtas mo sa aking apo. O basta, andito lang ako palagi, aking Dolores. Handang maglingkod sa'yo. Magpakailanman. Bago tuluyang tumalikod si Lolo Bartolo, ay nagpakawala pa ng flying kiss ang matandang lalaki. Kaya lamang, biglang yumuko si Lola Dolores. Lola, ano pong ginagawa nyo? Ba't yumuko po kayo? Hindi mo ba nakita na nagpadala ng flying kiss ang damuho na yon? Iniwasan ko lang. Paano kung tinamaan ako ng flying kiss niya? Baka mauto niya ako. Ay nako, ang lola ko talaga, oo. Ang dami niyong dahilan. Mabait naman po si Lolo Bartolo, ah. Pero pinapahirapan niyo pa. Kayo talaga. Apo, ganun talaga. Saka hindi ako babaeng kalad-karin at madaling makuha. Kaya pahihirapan ko muna yang si Bartolo kung talagang seryoso siya. Eh di sige po, kayo pong bahala. Pero sana lang, hindi pa huli ang lahat. Napakunot ang noo at napailing na lamang ang batang si Rocco dahil hindi rin siya pabor na pahirapan pa ng kanyang Lola Dolores, si Lolo Bartolo, na sa tingin naman niya ay napakabait at mahal ang kanyang lola. Yun nga lang, wala siyang magagawa para pangunahan ang ibig mangyari ng kanyang Lola Dolores. Malalim na ang gabi pero hindi pa rin makatulog si Lola Dolores. Paulit-ulit na lumiligalig sa isipan niya ang nangyari kanina. Ang naging pagsalakay ng aswang na mabuti na lamang at naroon si Lolo Bartolo at tinulungan siya. Kanina ay tila sinisisi ni Lola Dolores ang matandang lalaki na baka may alam sa naging pagsalakay ng aswang. Ang bagay na yon ay sinabi lang niya, subalit wala yung katotohanan. Dahil ang katotohanan ay siya ang tunay na may dahilan at nakakaalam ng ginagawang panggugulo ng aswang. Si Lola Dolores ang tunay na rason ng ginawang pag-atake ng aswang. Siya ang tunay na pinuntirya nito. Hindi niya maikakaila yun dahil yun sa kanyang nakaraan na pinagsisikapan na niyang talikuran. Minsan pa ay nanumbalik sa isipan ni Lola Dolores ang isang masakit na kahapon. Isang albularya si Lola Dolores.
Gumagamot ng mga may sakit at tumutulong sa mga taong nangangailangan ng kanyang serbisyo. Ang kanyang taglay na kakayahan ay minana pa at naituro ng kanyang ninuno. Subalit nagbago ang lahat sa kanya nang nagkaroon siya ng matinding galit sa kanyang puso. Dahil yun sa ginawang panggagahasa sa kanyang kaisa-isang anak na si Rodelia, na tanging alaala ng kanyang namatay na asawa. Nasira ang buhay at mga pangarap ng kanyang anak. Halos masiraan ito ng bait. Inalagaan niya ang kanyang anak nang ito ay magdalang tao. Ipinagbuntis nito ang ngayon ay apo niyang si Rocco. Kaya nga lamang nang isilang ang sanggol ay namatay din si Rodelia. Ang galit sa puso ni Lola Dolores ay umapoy at naging matinding puot, lalo na nang makakuha siya ng impormasyon kung sino ang gumahasa sa kanyang anak. Napag-alaman ni Lola Dolores na ang gumahasa sa kanyang anak ay isang aswang at kinatatakutan ang lahi nito. Alam ni Lola Dolores na hindi madali upang paghigantian niya ang nasabing nilalang na lumapastangan sa kanyang anak. Kaya ang tanging ginawa niya upang matiyak na magagawa niyang paghigantian ang nilalang na yon ay tumawag siya sa pinuno ng kadiliman. Nakipagkasundo siya rito, humingi ng malakas na kapangyarihan sa pambabarang at ang magiging kapalit ay ang kanyang kaluluwa. Pinagbigyan siya ng pinuno ng kadiliman. Ibinigay sa kanya ang lakas na kailangan sa pambabarang. Ang dating isang mahusay na albularya ay naging mambabarang na handang pumatay at magbigay ng salot sa ibang tao. Kaya naman, nagawa niyang patayin ng aswang na gumahasa sa kanyang anak. Subalit ang naging kamatayan ng lalaking aswang ay naging mitya naman upang hindi na matahimik ang buhay ni Lola Dolores. Ibig siyang gantihan ng lahi nito. Kaya nang magkaroon siya ng pagkakataon, ay umalis siya sa lugar na kanyang kinalakihan. Tumakas siya kasama ang apo upang lumayo sa lahi ng aswang na humahanap sa kanya. Iniwan na rin niya ang pagiging mambabarang. Ngunit kahit hindi na siya gumagawa ng pambabarang, ay hindi pa rin niya maitatago na ang kanyang kaluluwa ay nakasangla na sa kadiliman. Kapag dumating ang sandali ng kanyang kamatayan, ay kukunin yun ng kadiliman gaya ng kanyang pakikipagkasundo. Isa yun sa bagay na ibig na niyang bawiin. Kaya nga lang, hindi niya alam kung paano yun gagawin. Isa sa naisip niyang paraan ay iwan ang pambabarang at magsimula ng pagbabagong buhay. Yun nga ang pilit niyang ginagawa ngayon. Kaya lamang, tila natunugan na ng lahi ng mga aswang ang kanyang kinaroroonan. Nagsimula na silang magpadala ng mga alagad upang tiyakin at alamin ang lugar kung nasaan siya. Dahil doon ay hindi lang ang buhay niya ang malalagay sa panganib, kundi ang maging ang buhay ng kanyang apo, ang kanyang apong si Rocco na itinuturing niyang yaman. Mahal na mahal niya ang kanyang apo at hindi niya kakayaning mawala ito. Kaya gagawin niya ang lahat upang ito ay maprotektahan. Sa pagkakataong yun, natapos na ang alaala ni Lola Dolores. Walang alam ang kanyang apo sa kanyang nakaraan. Ayaw na rin niyang ipaalam pa yun para bigyan ng alalahanin ang bata. Ang tanging ibig niyang gawin ay protektahan ito sa kung anumang nilalang na maaaring manakit dito. Kaya nga, nagpapasalamat din siya kay Lolo Bartolo na nagmamalasakit sa kanya. Yun nga lang, hindi niya kayang ibigay ang hiling nito. Wala na siyang panahon para sa pag-ibig. Isinara na niya ang kanyang puso para magmahal uli. Panahon na lamang ang makapagsasabi kung darating pa yun. Isa pa, may edad na siya para bigyan pa ng oras ang ganung bagay. Mas mahalaga sa kanya
ay maging masaya at malayo sa problema kasama ang apo. Yun nga lang, patuloy siyang sinusundan ng problema at mga pangyayari sa kanyang nakaraan. Samantala, alamin natin kung saan nga ba nagmumula ang aswang na ngayon ay nanggugulo sa bahay ni na Lola Dolores. Buong akala yata na matandang Dolores na yon ay matatakasan niya ang kanyang kasalanan. Nagkakamali siya. Kahit saang impyerno pa siya magpunta, susundan at hahanapin ko siya. Kaya nga, amo, matagal na panahon din siyang nakapagtago sa atin. Pero nakakalimutan niya, darating din ang takdang panahon para matagpuan siya. Amo, ano bang plano niyo? Hindi na dapat patagalin pa. Kailangan niya ng pagbayaran ang malaki niyang kasalanan. Siya ang pumatay sa kakambal ko at isinusumpa ko sa bangkay ng kakambal kong si Romano. Nabibigyan ko ng katarungan ang sinapit niya. Pero pinuno, pambihira ang taglay na barang ng matandang si Dolores, di ba? Kung bigay man yun ng kung sinong hari ng kadiliman, alam kong mahihigitan ko yun. Kung sa bagay, mas papaboran ka ng hari ng kadiliman dahil friends kayo nun, di ba? Oo naman. Marami siyang iniutos sa akin na sinunod ko. Kaya alam kong hindi siya makakatanggi kapag ako naman ang humilig sa kanya. Si Romero ang kakambal ng aswang na pinatay ni Lola Dolores gamit ang kanyang pinakamalakas na barang na bigay ng hari ng kadiliman. Kaya naman, gagawin nila ang lahat para singilin ang matandang babae sa naging kasalanan nito sa kanilang lahi. Gaya ng nakagawian, muling gumising ng madaling araw si Lola Dolores para minsan pa ay magluto ng puto na ilalako pagsikat ng araw. Hindi naman nahirapan ng matanda na gisingin si Rocco. Pupungas-pungas pa ito at agad na bumangon para tulungan ang kanyang lola. Sige po, ako na po magbabantay dito sa nakasalang na puto, Lola. Mabuti pa nga at huhugasan ko muna itong mga gamit natin para hindi nakatambak dito sa banggerahan. Lola, sana po wala na pong dumating na aswang. Hindi natin sigurado, apo. Lola, bakit parang tayo yata ang favorite ng punta ng aswang na yun? Wala kasi akong nababalitaan na pumupunta rin sila sa ibang bahay. Baka nga, mas mabango ang dugo natin kesa sa mga kapitbahay natin, kaya ganon. Lola naman seryoso ako eh. Hindi ko rin alam, apo, kung bakit ganon. Gustong panindigan ni Lola Dolores na wala siyang sasabihin na kahit na ano sa kanyang apo. Hindi na niya kailangang ipaalam na siya ang tunay na rason ng pagpapakita ng aswang. Ipinagpatuloy ni Rocco ang pagluluto ng puto, samantalang naging abala naman si Lola Dolores sa paghuhugas ng mga gamit sa kusina. Maya-maya pa ay nakarinig sila ng kaluskos sa likod ng kanilang bahay. Medyo madilim ang paligid nun. Naging maramot ang buwan para magbigay ng konting liwanag. Napahinto si Lola Dolores sa kanyang ginagawa. Napatingin naman si Rocco sa kanyang lola. Lola, ano po yun? Hindi ko rin alam, apo. Hindi kaya may aswang na naman dumating, Lola? Mahabagin langit. Talagang hindi yata tayo titigilan ng mga lintik na yan. Lola, nakita ko po yung ginamit ni Lolo Bartolo dun sa aswang. Di ba, bawang lang naman yun? Bakit? Anong plano mo, apo? Hahagisan ko po ng bawang yung aswang. Kaya lang, ubos na pala ang bawang natin eh. Hindi ka na natatakot sa aswang? Hindi na po, Lola. Sabi niyo po sa akin, kailangan maging matapang ako, di ba? Tama yan, apo. Pero dahil wala na tayong bawang, asin na lang ang gamitin natin. Maaari din ang asin. Marami pa tayong asin.
Agad na dinampot ni Rocco ang garapon ng asin. La, tara na po. Puntaan natin sa labas yung aswang. Tsak, uusok din siya kapag sinabuyan natin ang asin. Sige, Apo. Para malaman ng aswang na yan na hindi tayo natatakot sa kanya. Magkasamang lumabas ang maglola. Bagamat nababahala si Lola Dolores, pero kailangang ipakita niya sa kanyang apo ang katapangan kung paano harapin ang aswang. Nagpalinga-linga sila nang makalabas ng pinto ng kusina. Lola, ayun po siguro yung aswang, oh. Nakuha pa niyang magkubli sa puno. Akala niya yata, malilin lang niya tayo. Lola, nakadakot na po ako ng asin. Akin na ang garapon. Dadakot din ako. Tapos dahan-dahan tayong lalapit sa aswang na yon na nagtatago. Plano siguro tayong lansihin pa bago atakihin. Tara, Lola, lapitan na po natin. Pagkasabi kong saboy, isaboy mo kagad ang dakot mong asin, hane? Opo, ready na po ako. Dahan-dahang lumapit ang maglola sa nakita nilang nagkukubling aswang. Nang magbigay ng hudyat si Lola Dolores, ay sabay nilang isinaboy ang asin sa nakita nilang nilalang na nagkukubli sa likod ng malaking puno. Subalit hindi umusok ang katawan nito, kundi nagtatatalon lamang. Nagtaka ang maglola, lalo na nang makilala nila kung sino ang nagkukubli na yon sa may puno. Naku naman, Dolores! Pambihira ka! Rocco, ba't nyo naman ako sinabuyan ng asin? Anong akala nyo sa akin? Isdang inadaing? Muntik nang malagyan ng mga mata ko! Ikaw ba yan, Bartolo? Mismo, Dolores Irog! Ako nga ito! Naku po, nawaw mali kami ni Lola Dolores. Hindi pala siya aswang. Si Lolo Bartolo pala. Ano bang aswang ang sinasabi nyo? Sa gandang lalaki kong ito, napagkamalan nyo akong aswang? Wow naman! Ang bigat nyo! Kung bakit ba naman kasi nagtatago ka riyan? Alam mo namang madilim dyan sa may puno. Teka, ano po bang ginagawa niyo riyan, Lolo Bartolo? Nagbabantay! Nagbabantay o humahanap ka ng tiyempo para ako'y bosohan? Ikaw, ha? Naman! Bakit ganyan ka mag-isip, aking Dolores na Irog? Bakit ka nagtatago dyan sa dilim? Ano ba kasing dahilan? Sabi ko nga sa'yo, para magbantay. Yun ang dahilan. Binabantayan ko kayo ng apo mo. Ang bait niyo naman po, Lolo Bartolo. Diba? Promise ko nga yun. Nababantayan ko kayo ng lola mo para hindi kayo galawin ng aswang. Kung magsalita ka naman, parang kayang-kaya mo nga kaming protektahan. Di ba nagawa ko na yon? Nakalimutan mo na kagad. Salamat na lang sa pagbabantay mo, Bartolo. Ayos na kami ng apo ko. Sige na, makakauwi ka na at may ginagawa kami. Ako po, yung nakasalang natin, Rocco, baka nasobrahan na yun ang luto. Nagmamadaling pumasok sa loob ng kusina si Lola Dolores. Nakasunod naman sa kanya ang apo niyang si Rocco at Lolo Bartolo. Agad na inalis ng matandang babae ang nakasalang na puto sa steamer at pinalitan ng bago. Oh, ano yun? Ba't sumunod ka pa rito, Bartolo? Naisip ko lang na baka kailangan nyo ng tulong ko. Hindi na. Kaya na namin ng apo ko ang pagluluto nitong puto. Opo, Lolo Bartolo. Kaya na po namin to ng lola ko. Di kung ganon, sa labas na lang ako. Basta magbabantay ako habang tinatapos nyo ang pagluluto. Lolo Bartolo, pasensya na po pala dahil sinabuyan ka namin ng asin kanina. Ay, wala yon. Ayos lang ako, Rocco. Alam mo naman ako, mapagpasensya. O siya, sige, doon na muna ako sa labas. Hay nako, wala talagang kasawa-sawa ito si Bartolo. Mas makulit pa sa isang paslet. Lumabas na ng kusina si Lolo Bartolo. Ipinagpatuloy naman ng maglola ang pagluluto ng puto. Hindi pa natatagalan mula nang lumabas ng kusina si Lolo Bartolo nang marinig ng maglola ang sigaw nito. Napatakbo palabas ang maglola. Ganun na lamang ang gulat nila nang makita nilang
tangay ng isang nakakatakot na aswang, si Lolo Bartolo. Lolo Bartolo! Tinangay siya ng aswang! Walang nagawa sina Lola Dolores dahil palayo na ang aswang at tangay nito si Lolo Bartolo. Hindi nagawang ipagtanggol ng matandang lalaki ang kanyang sarili laban sa kampon ng kadiliman dahil ang totoo'y wala naman taglay na kapangyarihan si Lolo Bartolo. Lakas at tapang lang ang puhunan niya. Subalit hindi yun umubra ng sandaling yun, lalo na't wala naman siyang anumang dalang sandata ng pagkakataong yun. Hindi niya nagawang kunin ang matulis na kawayan na naiwan niya sa may puno na kanyang pinagkublihan. Lola, ano pong gagawin natin? Tinangay po ng aswang si Lolo Bartolo. Baka po patayin siya ng aswang. Ay nako, paano ba ito? Matigas kasi ang ulo ng matandang yon. Hindi naman natin siya pinagbabantay. Ba't kasi may pabantay-bantay pa siyang nalalaman? Hayan tuloy ang nangyari sa kanya. Si Lola talaga oh. Huwag na po kayong magalit kay Lolo Bartolo. Tinangay na nga po siya ng aswang eh. Naiinis pa kayo sa kanya? Ay nako, ewan ko ba sa kanya. Pasaway kasi. Lola, kailangan po natin siya tulungan. Ipaalam na po agad natin sa barangay. Hindi na, Apo. Gagawa na lang tayo ng paraan. Ha? Paano po? Anong paraan? Hindi na sinagot ni Lola Dolores ang tanong ng apo. Maging siya man ay hindi pa alam kung paano matutulungan si Lolo Bartolo. Alam niyang taglay pa rin niya ang pagiging isang mambabarak at maaari niyang gamitin yon laban sa aswang na kumuha sa matandang lalaki. Kaya nga lamang ay ayaw niya nang balikan pa yon dahil ang nais niya takasan na ang paggawa ng masama at ganap na makawala sa naging kasunduan nila ng hari ng kadiliman. Gusto niya nang magbago upang hindi makuha ang kanyang kaluluwa sakaling mamatay siya. Sa kabila ng mga nangyari ay kailangan magpatuloy pa rin sina Lola Dolores at Rocco sa kanilang gawain. Nang araw na yon ay galing sa paglalako ng puto ang maglola. Hindi ganun kalakas ang pagtitinda nila ng araw na yon. Kaya lumipat pa sila sa kabilang baryo upang maipaubos ang nilalako nilang puto. Masukal ang lugar na kanilang daraanan papauwi. May pag-aalala ang matandang babae na tila kinakabahan. Masukal ang lugar na kanilang kinaroroonan. Sa ganung lugar ay pwedeng bigla na lamang magpakita ang aswang na kumuha kay Lolo Bartolo. Habang naglalakad ay nagtanong si Rocco sa kanyang lola. Kumusta na po kaya si Lolo Bartolo? Kahit paano ay nakakaawa siya, Apo. Sabi niyo po tutulungan natin siya, Lola. Oo, Apo. Hindi ko yun nakakalimutan. Eh kailan po? Paano kung patayin na po siya ng aswang? Hindi naman siguro. At malamang may dahilan kung bakit nila kinuha si Bartolo. Dapat po siguro, Lola Dolores, malaman na po natin kung saan nagtatago ang mga aswang para matulungan nating mailigtas si Lolo Bartolo. Isa lang ang paraan, Apo. Kailangan may mahuli rin tayong aswang na siyang magsasabi kung nasaan ang kanilang kuta. At tiyak, naroon din si Bartolo. Maghihintay pa po tayo na may aswang uli na magpapakita sa atin, ganun po ba? Sa gayon, ay yun ang tanging paraan, Apo. Dahil kahit sabihin natin sa barangay o sa kinauukulan, wala silang magagawa, Apo. Baka nga pagtawanan pa tayo, lalo na kung sasabihin nating aswang ang kumuha kay Bartolo. Nagpatuloy sa kanilang paglalakad ang maglola nang may marinig silang tila umiiyak. Ilang metro yun mula sa kinaroroonan nila. Matinis ang tinig ng umiiyak. Nahihirapan ito, kaya napahinto sa kanilang paglalakad ang maglola at nagkatinginan. Lola, naririnig niyo po ba yun? May umiiyak po. Pero bakit ganun? Napakatinis ng tunog ng kanyang iyak. Baka kung anong nilalang po yun, Lola.
Baka isang uri po ng aswang. Mukhang hindi naman, Apo. Saka umiiyak siya eh. Eh baka po umaarte lang. Tapos kapag dilapitan natin, bigla tayong aatakihin. Mas maigi pa siguro ay subukan nating hanapin ang nilalang na yon. Iginala ng maglola ang kanilang paningin sa paligid para hanapin kung saan ba galing ang naririnig nilang pag-iyak. Hanggang nakita nila ang isang bagong buwal na puno dahil nabubulok na ang pinakaugat nito. Sa lugar na yon, narinig nila ang pinagmumulan ng iyak. Lola, sa lugar na to, andito po yung umiiyak. Tama ka, Apo. Dito nga. Parang nandito sa punong nabuwal. Hinawi ng maglola ang mga dahon ng puno. Ganun na lamang ang kanilang gulat at pagtataka nang may makita silang maliit na nilalang na nadadaganan ng sanga ng nabuwal na puno. Lola, may maliit pong nilalang. Kung di ako nagkakamali, isa sa diwende, Apo. Ano? Diwende po. Kawawa naman siya. Hindi makaalis dahil naipit ng sanga ng puno. Aray! Maawa kayo sa akin! Tulungan niyo ako! Maawa kayo! Lola, humihingi siya ng tulong. Ano pong gagawin natin? Baka po kung anong gawin sa atin yan kapag tinulungan natin siya. Kulay puti ang diwending yan, Apo. Kaya alam kong isa siya mabuting diwende. Kaya tulungan mo akong iangat ang sanga ng puno na nakadagan sa kanya. Madali ka, Apo. Sige po. Sige po, Lola. Pinagtulungan ng dalawa na iangat ang sanga na kinaiipitan ng katawan ng diwende. May kabigatan yon, subalit nagtiyaga ang maglola upang maiangat yon. Nang ganap ng maiangat, ay pagapang na umalis ang diwende sa pagkakaipit sa sanga. O, hayan. Malaya ka na, puting diwende. Ligtas ka na. Parang may masakit pa rin sa kanya, Lola. Hindi. Okay na ako. Medyo masakit lang ang katawan ko. Pero mamaya lang, mawawala na ito. Sandali lamang, puting diwende. Bakit ka pala naipit sa sanga ng puno? Ano bang ginawa mo? Namamasyal ako nang biglang mabuwal ang puno. Hindi agad ako nakaiwas eh. Kaya nabagsakan ako at naipit sa sanga. Mabuti na nga lamang at hindi ako napuruhan. Baka pag nagkataon, tigok na diwende na sana ako. Teka, sandali lang. Di ba diwende ka? Dapat may kapangyarihan ka at nagawa mo makaalis sa puno. Oo, tama ka, bata. Diwende nga ako. Pero may araw na mahina ang aming kapangyarihan kapag natutunaw ang buwan. Nagkataong patunaw ang buwan ngayon. Mahina ang kapangyarihan ng gaya kong diwende. Kaya hindi ko magawang makaalis sa pagkakadagan ng sanga sa akin. Maraming salamat at tinulungan niyo ako. Dahil kung namalagi ako sa sitwasyon ko kanina at may dumating na itim na diwende, tsak, papatayin nila ako. Nako, buti na lang pala at narinig namin ng apo ko ang iyong pag-iyak. Kaya utang ko po sa inyo ang buhay ko. Maraming salamat sa inyong dalawa. Oo nga pala. Ako nga pala si Samiro, isang prinsipe sa aming mundo. Sa mundo ng mga diwending puti. Ako naman si Lola Dolores. At ito ang aking apo na si Rocco. Hello, Samiro. Natutuwa akong may nakilala akong diwende. Pwede bang maging kaibigan ka namin? Oo naman. Mula ngayon ay magkaibigan na tayo. Lalo na may malaking utang na loob ako sa inyo dahil iniligtas niyo ang aking buhay. Masaya rin kami, Samiro, na natulungan ka namin ng aking apo. O sige na, Samiro. Baka hinahanap ka na sa inyo. Kami uuwi na rin ng Lola Dolores ko, ha? O siya, sige. Salamat ulit sa inyo, ha. Pero hindi ito huli natin pagkikita, Rocco. Lola Dolores. Oo naman. Aasahan ko ang muli natin pagkikita. Ayos yun. Pero bago ako umalis, gusto ko mag-iwan sa inyo ng alaala.
May suot na pulseras na iba't ibang kulay ang duwende. Kumuha siya ng 2. Kulay puti yun at ibinigay sa maglola. Tig-isa sila. O heto, tanggapin nyo. Tanda ng aking pasasalamat at pagiging magkaibigan natin. Wow! Salamat dito sa regalo mong pulseras ha. Ingatan nyo yan ha, dahil makakatulong yan sa inyo. Kung gusto nyo akong makita at makausap, gamitin nyo yan para tawagin ako. At ako ay agad na lalabas. Pero sandali lamang, Samiro. Paano ba ang gagawin? Kukuskusin nyo lamang ang pulseras na bigay ko. At darating kagad ako, Lola Dolores. Yun na ang huling sinabi ni Samiro at lumakad na ito papalayo. Saka bigla na lamang naglaho. Hala! Bigla na lamang siya nawala, Lola Dolores. Tingnan mo nga naman. Biglang-bigla ay magkakaroon tayo ng isang kaibigang diwende. Lola, paano po to? Anong gagawin natin dito sa bigay niyong pulseras? Ang liit-liit po nito. Hindi naman kasya sa braso ko, tapos sa daliri ko naman po maluwag. Pero kailangang itago natin ito, Apo, para hindi mawala. Sa kasabi ni Samiro, ay makakatulong daw ito sa atin. Hawak-hawak nila ang pulseras nang makita nila ang bigla nitong pagkislap. Lola Dolores, ano nangyayari po sa pulseras? Hindi ko rin alam, Apo, kung bakit ito kumikislap. Habang nasa palad nila ang maliit na pulseras ng duwende, ay unti-unti itong lumaki. Sapat na laki upang magkasya sa kanilang mga braso. Wow! Ang astig, Lola! Lumaki po ang pulseras na bigay ni Samiro. Kasyang-kasya na sa mga braso natin. Kaya naman, isinuot na nila sa kanilang braso ang pulseras na bigay ng puting diwende na si Samiro. Nawala na rin ang pagkislap noon. Ayos na to, Lola. Hindi na to mahuhulog sa braso natin. Kaya nga, Apo. O siya, sige, halika na. Umuwi na tayo. Marami pa tayong dapat gawin. Nagpatuloy na sa paglalakad ang dalawa upang umuwi na sa kanila. May galak sila sa kanilang puso dahil sa sinabi ng diwende na kanilang naging kaibigan. Ang ibinigay na pulseras ay makakatulong daw sa kanila. Kung sa paanong paraan, ay yun ang ibig madiskubre ni Lola Dolores. Samantala, alamin natin ang kinaroroonan ni Lolo Bartolo at ang kalagayan nito. Maawa kayo! Ano bang kailangan nyo sa akin? Bakit nyo ko ipinadukot? Hindi ikaw ang pinapadukot ko sa mga alagad ko, tanda. Hindi pala ako bakit ako narito sa lunggan yung mga aswang kayo? Pumalpak ang alagad kong inutusan. Pumapalpak din pala mga aswang na kagaya nyo. Natural, kahit aswang, hindi pa rin perpekto. Mahinang klase pala kayo mga aswang kung ganon. Hoy, ikaw tanda. Huwag mo kaming maliitin. Baka may paglagyan ka. Ikaw naman, high blood ka naman masyado. Teka, kung hindi ako dapat na dukutin ang alagad mo, sino pala? Dapat, isang babaeng gurang ang dudukutin niya. Sino? Si Dolores, ang iniirog ko. Bakit? May relasyon ba kayo? Wala pa, pero malapit na. Kaya lamang, dahil sa kapalpakan ng alagad mo, naun siya mituloy yung panliligaw ko sa kanya. Pasensya na. Naging OA yung mga alagad ko. Nasira tuloy ang pagiging love team yung dalawa. Pero teka lang, magkaintindihan nga tayo. Bakit gusto niyo bang dukutin si Dolores ko? Malaki ang atraso sa akin na matandang yun. Kaya kailangan makapaghiganti ako sa kanya. Teka. Parang hindi yata ako pabor sa ibig mo, Torero. Anong torerong sinasabi mo? Romero ang pangalan ko, hindi Torero, ugo. Sorry na kagad. Katunog kasi. Pero sandali lang. Kung pinagpaplanuhan nyo nang hindi maganda si Dolores ko, ako makakalaban nyo. Dadaan muna kayo sa ibabaw ng aking bangkay.
Aba, ang yabang mo rin ano, tanda. Ang kapal ng mukha mo't sabihin yan. Bakit, tanda? Sa palagay mo ba, may magagawa ka? Hoy! Hindi mo kilala tong kaharap mo, Romero. Bakit? Sino ka ba? Ako si Bartolo. Yun ang pangalan ko. Wala akong pakialam sa pangalan mo. Pero ano bang ipinagyayabang mo? Kaya mo ba ang aswang na kagaya ko? Bakit ko sasagutin ang tanong mo na yan? Ako na ang nakakalam nun. Parang gusto mong subukan ang kapangyarihan ng aswang na kagaya ko. Dapat nga, magpasalamat ka dahil buhay ka pa hanggang ngayon. Pero dahil sa kahambugan mo, mas tama sigurong tapusin na lang kita. Yung ba ang ibig mong mangyari? Tumahimik na lamang si Lolo Bartolo. Nag-aalala rin siya na baka tapusin na siya ng aswang, pero umaasa siya na papalayain, lalo na kung nagkamali lang ang pagdukot sa kanya. Sa lugar ng maglola, tapos na silang maghapunan. Dahil linggo kinabukasan ay hindi na muna sila maglalako ng puto. Itinatalaga ni Lola Dolores ang araw ng linggo para sa kanilang pagsisimba. Isa din sa kanyang paraan upang ganap na makalaya sa kanyang maling desisyon noon. Iyon ay tuluyang makakalag sa kasunduan niya sa kadiliman. Ayaw niyang mapunta sa impyerno ang kanyang kaluluwa, bagay na ginagawa niya ng paraan habang malakas at buhay pa siya. Sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti at pagiging malapit sa may kapal. Alam niyang makakatulong yon para makalaya sa tali ng kadiliman. Subalit nang nahihimbing na ang maglola ng gabing yon, nagulat sila sa malakas na ingay sa labas ng kanilang bahay. Ingay yun ng mga nilalang mula sa kampon ng dilim. May mga aswang na muling dumating at alam ni Lola Dolores na siya ang pakay ng mga ito. Mas marami ang mga dumating na aswang. Lola, nandito na sila. Narinig mo rin pala sila, Rocco. Opo, nagising po ako sa ingay nila eh. Kung marami sila, baka hindi na kayanin ng asin at bawang apo. Lola, ito po, yung pulseras po ni Samiro. Baka po magamit natin. Aba, oo nga, ane. Tama ka, apo. Kailangan natin subukan na magagawa ng pulseras na bigay ng kaibigan nating diwende. Gaya ng ibinili ni Samiro, dapat kuskusin ng pulseras na bigay sa kanila. Kaya yun nga ang ginawa ni Rocco. Buong diin niyang kinuskus ang suot na pulseras. Nagkaroon ng puting usok mula sa pulseras na kinuskus ng bata. Saka biglang lumitaw ang puting diwende na si Samiro. Kailangan niyo ba ang tulong ko, kaibigan? Oo, kaibigan Samiro. Tulungan mo kami ng lola ko. May mga aswang na umaatake at alam kong ako ang kanilang kailangan. Tulungan mo kami kung paano sila haharapin. Saka dinukot din nila ang kaibigan naming si Bartolo. Oo nga, Samiro. Gusto kong tulungan mo kami para makuha sa kanila si Lolo Bartolo. Please, tulungan mo kami. Huwag kayong mag-alala. Andito na ako. Gagawin ko ang lahat para tulungan kayo. Diyos ko, maraming salamat sa iyo, Samiro. Huwag ka muna magpasalamat, Lola Dolores. Dahil wala pa naman akong ginagawa. Pero Samiro, kaibigan Duwende, alam kong hindi mo kami pababayaan. Oo naman. Ang mga aswang ay kakampi ng mga itim na diwende na kalaban din namin. Kaya kayang-kaya natin yan. Maniwala kayo. Sumenya si Samiro. Ipinikit ang dalawang daliri. Biglang lumitaw sa harap nila ang mga armas na gagamitin nila laban sa mga aswang. Oh, hayan na. Kunin nyo ang karet at latigo na yan. Pumili kayo na kaya nyong gamitin. Agad na dinampot ni Lola Dolores ang karet, samantalang latigo naman ang kay Rocco. Ayos, pwede ito. Putol ang katawan ng aswang, natatamaan ito. Oo nga po, Lola. Ang sakin naman, tsak nasisigaw sa sakit ang aswang na mahahagupit ng latigo ko.
Hindi lang yan basta armas. Dahil may sariling buhay ang mga yan. Kailangang hawakan nyo lang at sila na ang kusang gagalaw upang labanan ang mga kampo ng kadiliman. Aba, ayos na ayos pala, Lola Dolores. Halika, lumabas na tayo, Apo. Kanina pa nag-iingay ang mga aswang. Inaabangan nila ang paglabas natin. Lola, tignan nyo, si Samiro. Nawala po siya. Oo nga, ane. Talagang ganun siguro, Apo. Naglalaho ang diwende kapag naibigay na niya ang kailangan nating tulong. Saka, maaari naman siyang lumitaw uli mamaya kapag kinuskus ko tong suot natin pulseras. Magkasama ng lumabas ang maglola para harapin ng mga aswang na tila kanina pa nag-aabang sa kanila. Tanga nila ang mga sandatang ibinigay ng kaibigan nilang diwende. Tama nga ang hinala nila. Nag-aabang ang mga aswang sa labas. Mula sa madilim na bahagi ay may tumawag sa dalawa. Dolores! Rocco! Hala, Lola, si Lolo Bartolo kasama ng mga aswang. Bakit nila dinala rito? Baka ibabalik na nila. Salamat at buhay pa siya. Salamat sa Diyos. Tulungan niyo ako! Pakiusap! Baka kung anong gawin nila sa akin kapag nagtagal pa ako sa poder ng mga aswang na to! Huwag po kayo mag-alala, Lolo Bartolo. Kami po ni Lola ang bahala sa inyo. Tama nga po ko, Bartolo. Kahit naiinis ako sa kakulitan mo, tutulungan ka pa rin naming iligtas sa mga aswang na yan. Biglang sumugod sa maglola ang mga aswang nakapanalig ni Romero. Mga inutusan niya ang mga aswang nakalaban ngayon ni na Lola Dolores upang kunin ang matandang babae. Kaya lamang, hindi yun ganun kadali dahil handa silang harapin ng maglola. Akala yata ng mga aswang na yan ay natatakot tayo sa kanila, Lola. Tikman nyo ang bagsik ng hagupit ng aking latigo. Pinaikot-ikot at iwinasiwas ni Rocco ang kanyang hawak na latigo sa ere. Umuugong pa yon at lumilikha ng ingay. Tama ang sinabi ng diwending si Samiro. Tila nagkakaroon ng sariling buhay ang armas na ipinagamit nito sa maglola. Sa bawat hagupit ni Rocco ng latigo sa kalabang aswang ay napapahiyaw ang bawat tamaan nito. Lumalahid at nag-iiwan ng marka sa katawan ng mga aswang. Nagsimula na ring harapin ni Lola Dolores ang mga aswang gamit naman ang karit niya. May kahinaan ng kumilos si Lola Dolores dahil sa kanyang edad. Kaya lamang, gaya ng sinabi ng duwende, nagkakaroon ng sariling buhay ang armas. Kaya umaayon na lamang ang matandang babae sa galaw ng karit. Tila nagsasayaw lang siya habang ang hawak niyang karit ang mismong kumikilos para harapin ang mga kalabang aswang. Nagpatuloy naman sa paghagupit si Rocco. Subalit habang hinahagupit niya ang aswang gamit ang latigo, ay nakita niya na nagkaroon ito ng pagbabago. Napanganga sa pagtataka si Rocco dahil ang hawak niyang latigo ay biglang naging kulay pula. Tila isang bakal na nababad sa apoy. Nagbabaga ang latigo at tanging ang hawakan lang ang hindi. Kaya nahahawakan pa rin yun ni Rocco. Sige, ngayon, lumapit kayo sa akin mga aswang. Tignan ko kung ano mangyayari sa inyo sa sandaling dumikit sa katawan nyo ang aking nagbabagang latigo. Tila hindi naman natakot ang mga aswang. Hindi pa rin sila huminto sa pag-atake kay Rocco. Kaya kitang-kita ng bata kung paano umatungal ang mga aswang na yon nang madikitan ng latigo. At nasunog ang balat ng mga halimaw. Samantala, mas bumilis naman ang paggalaw ng karit na hawak ni Lola Dolores. Dahil sa bilis nito, ay nahirapan na ang matandang sabayan ang galaw ng armas. Kaya sa hindi inaasahang pangyayari, biglang kumawala ang karit sa pagkakahawak ng matandang babae. Ako po, nalintikan na ang karit. Umalpas sa pagkakahawak ko. Kaya lang, kitang-kita ni Lola Dolores na hindi naman bumagsak sa lupa ang karit, kundi nagpaikot-ikot ito sa ere. May sariling galaw at pag-iisip. Tila bumirang ang karit na mabilis na umikot sa ere
patungo sa katawan ng aswang na kanyang target. Putol ang bahagi ng katawan ng aswang nang tinamaan ng karet. Pagkatapos mapatay ng umiikot na karet ang aswang, ay nagpasirko-sirko ito sa ere patungo sa kinaroroonan ni Lola Dolores. Nang malapit na ito sa matanda, ay biglang huminto ang pag-ikot sa kanyang harapan. Sa kayon hinawakan ni Lola Dolores. Nagmistulang bumirang nga ang karet na kusang bumabalik sa matandang babae. Mangilang-ngilang aswang na lamang ang natitira dahil isa-isa na itong nagagapi ni na Lola Dolores at Rocco. Lumapit ang maglola sa kinaroroonan ni Lolo Bartolo na hawak ng dalawang aswang. Tulungan niyo ako! Dolores! Rocco! Huwag ka mag-alala, Lolo Bartolo! Tutulungan ka ng hawak kong latigo! Iwinasiwas muli ni Rocco ang latigo upang patamaan sa kanilang mga mata ang dalawang aswang na humahawak sa magkabila ang braso ni Lolo Bartolo. Tinamaan ang mga mata ng halimaw, kaya sa hapding naramdaman ay nabitiwan nila si Lolo Bartolo. Nagmamadali namang lumapit ang matandang lalaki sa maglola. Lolo Bartolo! Ligtas na po kayo! Hoy, ikaw, Bartolo. Wala na kaming utang na loob sa'yo, ha? Quits na tayo. Nailigtas ka na rin dami ng apo ko. Hindi kumibo si Lolo Bartolo. Nanatiling tahimik lamang ito. Lola, wala na mga aswang. Natakot na at tumatras sila. Bumalik na tayo sa loob ng bahay. Halika na. Subalit nang lumakad na ang maglola upang pumasok ng bahay, ay hindi sumunod sa kanila si Lolo Bartolo. Nakatayo lang ito at nakatingin sa kanila. Lolo Bartolo, ano ba pong ginagawa niyo dyan? Tara na po. Doon po muna tayo sa loob ng bahay. Aba, mukhang nag-iinerte pa yata ang isang ito. Ayaw yata pumasok sa loob ng bahay natin. E di iwan na lang natin. Baka mas gusto niyang mamalagi dito sa labas. Kaya bahala sa dyan. Tara na. Nang makahakbang na ng papasok ng bahay ang maglola, ay biglang umungol si Lolo Bartolo. Kasunod nun ay ang pagbabago ng kanyang anyo. Naging isang nakakatakot na aswang, isang halimaw na nais silang atakihin. Biglang sinunggaban ng halimaw si Rocco. Walang hiya ka. Hindi ka pala si Bartolo. Isa ka palang aswang. Nagpanggap kang si Bartolo. Niloko niyo tayo, Lola! Naisahan tayo! May bit na hinawakan ni Lola Dolores ang armas na karit at inundaya ng aswang na nasa kanilang harapan. Nasugatan yon ng matandang babae. Dahil sa sakit na nararamdaman, ay nagtangka naman itong tumakas. Subalit ilang hakbang pa lamang papalayo, ay pinagana naman ni Rocco ang kanyang armas na latigo, kaya pumulupot ang latigo sa braso ng aswang. Hindi nakalayo ang halimaw hanggang sa humigpit ang latigo sa katawan ng aswang. Napasigaw ito ng malakas hanggang ang paghigpit ng latigo ay nagpatuloy. Higpit na humati sa katawan ng aswang. Tumilamsik pa ang dugo nito at ang kalahati ng katawan ay bumagsak sa lupa. Wala nang buhay ang aswang nang tigilan ng latigo. Nagkatinginan na lamang ang maglola sa mga nangyari. Nakakagulat yun. Hindi pa rin sila makapaniwala na nagawa nilang dalawa ang ganung bagay. Alam nila na dahil yun sa tulong ng diwending puti na si Samiro. Hindi pala totoong si Lolo Bartolo ang kausap natin kanina, Lola. Tama ka. Isang aswang na may kakayahang mangopya ng itsura ng ibang tao. Buti na lang po. Talagang maaasahan ang armas na binigay sa atin ni Samiro. Kung di si Bartolo yon, ibig sabihin, hawak pa rin ng mga aswang na yon ang totoong si Bartolo. Ganun na nga po, Lola Dolores. Kaya kailangan pa rin tayong makarating sa kinaroroonan ni Lolo Bartolo para mailigtas na po natin siya. Kaya lang, paano? Hindi na yon problema, Rocco. Teka, may naisip na po kayong paraan, Lola Dolores? Si Samiro, alam kong lahat ay magagawa niya. Yun din ang pangako niya sa atin. Tawagin lang natin siya kapag kailangan natin ng tulong. Oo nga po, Lola Dolores.
Siya po ang makakatulong sa atin. Hindi na nagsayang pa ng panahon ang maglola. Ngayon naman ay si Lola Dolores ang nagkuskus ng suot niyang pulseras. Minsan pa, lumikha ng usok ang kinuskus na pulseras. Mula sa usok ay lumabas ang diwending si Samiro. Mga kaibigan, anong maipaglilingkod ko sa inyo ngayon? Samiro, kailangan namin ang tulong mo. Dapat kaming makarating sa kinaroroonan ng kapitbahay kong si Bartolo. Ililigtas namin siya, kaibigang Samiro. Madali lang yan. Masusunod, mga kaibigan. Kaya lamang, hindi ako maaaring sumama sa inyo. Delikado para sa akin. Po, delikado? Bakit po? Sapagkat nasa lugar sila na siyang lunggarin ng mga diwending itim. Mahirap kung nag-iisa akong pupunta ron. Kung ganon, ay kami na lang ng apo ko ang pupunta ron, Samiro. Oo, Lola Dolores. Pero sabi ko nga sa inyo, magtiwala lang kayo sa armas na ibinigay ko. Sapat na yan para makaligtas kayo at bagapi ang mga makakaharap niyong panganib. Sa naging kondisyon ng diwending si Samiro, ay wala nang magagawa ang maglola. Hindi naman nila maaaring ilagay sa peligro ang kaligtasan ng diwende. Kaya sila na lang ng kanyang apo ang patutungo sa kinaroroonan ni Bartolo. O ano, nakahanda na ba kayo mga kaibigan? Sa isang pitik ng aking daliri ay dadalig kayo roon ng aking kapangyarihan. Okay na, kaibigan Samiro. Ready na kami ng lola ko. Sige na, Samiro. Dalhin mo na kami sa lugar na kinaroroonan ni Bartolo. Ipinitik ni Samiro ang kanyang daliri at sa isang iglap ay biglang naglaho ang maglola. Lumitaw na lamang sila sa madamong lugar, isang lugar na noon lamang nila nakita. Sa lugar na yun nila hahanapin si Lolo Bartolo. Anong lugar na kaya itong pinagdalan sa atin ng kapangyarihan ni Samiro, Lola? Malayo ito sa lugar natin, apo. Saan kaya dito naroon si Lolo Bartolo? Halika, apo. Maglakad-lakad tayo. Tutal maliwanag sa lugar na ito. Walang tiyak na pupuntahan ang maglola. Habang naglalakad sila, ay may naramdaman silang tila nakamasid sa kanila. Kaya lamang, kapag iginagala ang paningin, ay wala silang nakikita. Subalit, nararamdaman nilang may iba pang nilalang sa kanilang kinaroroonan. Lola, ano po kaya yun? Hindi ko rin alam, apo. Basta, maging handa na lamang tayo. Opo, Lola. Handang-handa na po ako. Basta wag kang lalayo sa akin, apo. Kailangan magkasama tayong palagi. Habang pareha silang nakikiramdam sa paligid, nang biglang gumalaw naman ang lupa na kanilang kinaroroonan. Wari may buhay ang lupa at humihinga ito. Lola, parang lumilindol. Umuuga ang lupa. Oo, apo. May kung anong gusto lumabas mula sa ilalim ng lupa. Lola, ano pong gagawin natin? Huwag kang mataranta, apo. Kumalma ka lang. Ako ang bahala. Patuloy sa paggalaw ang lupa hanggang nagkaroon yun ng bitak at mula sa ilalim ng lupa ay lumabas ang isang kakatwang nilalang. Isang nilalang nakawangis ng isang malaking sigbin na may makakapal at balahibong tila tinik. Ang mga mata ng hayop ay namumula. Ang pangil ay matutulis na may laway pa na tumutulo na may kasamang dugo. Malalaki at matulis ang dalawang tenga. Nakakatakot ang itsura ng naturang nilalang. Kala mo ay nanggaling yun sa impyerno. Nakamasid sa halimaw si Lola Dolores at Rocco. Lola, ano pong nilalang yan? Isang uri ng aswang na namamahay sa ilalim ng lupa. Umatungal ang aswang at handang atakihin ng maglola. Subalit kanina pa nakapwesto sina Lola Dolores at Rocco. Kaya nang kumilos ang aswang ay agad namang iwinasiwas at pinanghagupit ni Rocco ang hawak na latigo. Paulit-ulit yon. Sa bawat hataw ni Rocco ay lumalahid yon sa katawan ng aswang na nasa kanilang harapan upang lalo pang palakasin ang epekto ng latigo
ay muli itong nagbaga. Kaya naman, lalong nagwala ang aswang nang hagupitin ni Rocco. Nang makita ni Lola Dolores na nagwawala na ang aswang, ay pinakawalan naman niya ang hawak na karet papunta sa halimaw. Umikot-ikot muli ang karet na gaya ng bumirang at gumilit sa leeg ng sigbin. Humiwa ito ng malalim at pumulandit ang masaganang dugo. Natalsikan pa ang maglola. Yak! Ang bastos ng aswang na to! Tumalsik ang dugo! Tapos na siya ngayon na po. Hanggang dyan lang pala ang yabang ng aswang na sigbin na yan. Saglit pa ay bumagsak na ang aswang na nakalaban ng maglola. Sa pagbagsak nito ay ang paglitaw naman ni Romero at Alyeho, ang mag-among siyang namumuno sa mga aswang na umatake sa maglola. Kasama nila si Lolo Bartolo na nakagapos ang mga kamay at may piring ang mga mata. Mukhang kakaiba na ang tapang mo, Dolores. At may sidekick ka pang kasama. Nagawa niyong patayin ng mga alaga namin na mula sa ilalim ng lupa. Dahil hindi kami papayag na basta mo nalang patayin kami ng ganun-ganun na labag. Oo nga! Lalaban kami ng lola ko kahit na anong mangyari! Tumigil ka, bata. Hindi kita kinakausap. Dolores! Rocco! Kayo nga ba yan? Naririnig ko ang boses niyo. Hindi ko kayo nakikita dahil nakapiring ang mga mata ko. At may gapos pa ako. Pero kilalang kilala ko ang boses niyo. Opo! Lolo Bartolo, kami nga po ito ni Lola Dolores! Tulungan niyo ako! Parang awa niyo na! Kami po ang bahala sa inyo! Huwag po kayong mag-alala! Naparito pala kayo para iligtas ang amoy lupang ito. E di sige, iligtas nyo. Maaari ko naman palayain ang matandang ito. Kapalit mo, Dolores, dahil kailangan kita, may dapat kang pagbayaran sa akin. Ano? May utang sa iyo ang lola ko? Paano nangyari yon? Oo. Bakit? Wala ba't sinasabi sa iyo ang lola mo tungkol sa ginawa niya sa aking kakambal? Pinatay niya gamit ang kanyang pagiging mambabarang. Hindi ko nga lang alam kung bakit ngayon ay hindi na niya ginagamit ang kanyang kakayahan sa pambabarang. Desisyon ko yon. At wala kang pakialam. Sinasabi ko na nga ba, kalahi ng aswang na pinatay ko ang gustong maghiganti sa akin. Nakadapat lamang na patayin ang kakambal mo. Dahil alam mo kung anong ginawa niya. Kahit na, hindi pa rin namin matanggap ang naging kabatayan niya sa mga kamay mo. Habang nagtatalo ang pinuno ng mga aswang at si Lola Dolores, ay walang kamalay-malay na biglang may dalawang aswang na lumapit kay Rocco mula sa kanyang likuran. Hinawakan na magkabila ang braso ng bata. Nagpupumigla siya at ibig kumawala sa pagkakahawak ng dalawang aswang. Nabitiwan din niya ang hawak na latigo at bumagsak yon sa lupa. Gulat na gulat si Lola Dolores dahil nalansi sila ng kanilang mga kalaban. Naging biyag na rin ang batang si Rocco. Dinala nila ang bata sa harap ni Romero. Pakawalan niyo ang apo ko! Huwag niyo siyang idamay sa galit mo! Ako na lang ang paghigantian mo. Patayin mo ako kung gusto mo. Huwag lamang ang aking apo! Tignan mo nga naman. Dahil lang sa bata, ay biglang lumambot ang puso ni Dolores. Nakikiusap ako sa iyo. Huwag ang aking apo. Punong Romero, may naisip ako. Mas magiging masakit sa matandang yan kung makikita niya kung paano mo patayin ang kanyang apo. Hindi ba? Mas mabigat yun sa kanya. May punto ka riyan, Alyeho. Mainam ang naisip mo. Ano bang gagawin natin? Maaari natin patayin sa mismong harap niya ang bata kesa ang matandang gurang na bihag natin. Dahil mukhang wala naman siyang halaga kay Dolores, hindi ba? Napangisi ng maluwag ang pinuno ng mga aswang na si Romero. Yun ang gusto niyang mangyari, ang makita kung gaano kasakit na mawalan ng mahal sa buhay ang matandang babae.
Ako na ang papatay sa batang ito. Gagamitin ko ang aking mga kamay para dukutin ang kanyang puso. Wag! Maawa po kayo sa akin! Parang awa niyo na po! Huwag niyo po akong papatayin! Huwag mo na akong dramahan, bata. Dahil hindi kita pakikinggan. Maawa ka sa apo ko. Huwag siya. Ako na lamang ang patayin mo. Huwag kang mag-alala, Dolores. Mamaya, isusunod na kita. Pero siyempre, mauuna muna ang batang ito para makita mo at maramdaman kung gaano kasakit na makitang unti-unti ko siyang pinapatay. Dahil sa pagkataranta ay nakalimutan na ni Lola Dolores na gamitin ng armas na bigay sa kanila ng diwende. Maaari sana niyang gamitin yon, subalit nawala na yon sa isipan niya. Subalit ibang bagay ang pumasok sa isipan ng matandang babae. Sige, kung yan talaga ang gusto mo, gawin mo na. Patayin mo na ang apo ko. Ano? Lola Dolores, ano po ba sinasabi niyo? Nababaliw ka na ba, tanda? Ngayon naman, ay gusto mong patayin ko ang apo mo. Dahil yun ang gusto mo mangyari, hindi ba? Tama ka. Kaya nga hindi ko na patatagalin pa. Nagawa na ni Romero na baguhin ang anyo ng kanyang kanang kamay. Nagkaroon ito ng makakapal na balahibo at matutulis na kuko na maaaring ibaon sa katawan ng bata. Nang akmang ibabaon na ni Romero ang kanyang kamay sa katawan ni Rocco, ay may sinabi si Lola Dolores sa malakas na tinig. Sige, patayin mo siya. Patayin mo ang batang kadugo mo. Sige, patayin mo ang anak ng kakambal mo. Teka, anong sinabi mo? Patayin mo na. Ano pang hinihintay mo? Ang batang gusto mong patayin. Kadugo mo siya. Pamangkin mo siya. Hindi. Hindi totoo ang sinasabi mo. May dahilan ba para magsinungaling ako? Bakit, Romero? Hindi mo ba naaamoy? Nakadugo mo ang apo ko. Napasinghot-singhot si Romero sa muka ni Rocco. Saka biglang iniurong ang kamay na dapat ay ibabaon sa dibdib ng bata. Pinakawalan niya ito. Tumakbo naman ang bata papalapit sa kanyang Lola Dolores. Tumalikod si Romero. Tila nahihirapang tanggapin ang nalaman dahil siya mismo ang papatay sa anak ng kanyang kakambal. Samantala, habang magulo ang isipan ni Romero, ay nakakita si Lola Dolores ng pagkakataon para siya naman ngayon ang kumilos. Agad niyang pinakawalan ng karet na